Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. 10 taon ang nakalilipas ay isa ang pamilya ni Officer Johnny na walang awang pinaslang ng mga aswang sa pangunguna ni Damian, ang pinuno ng mga aswang. Simula noon, kasama ang mga katulad niyang nawala ng mahal sa buhay na sina Dano at Zeddy ay bumuo sila ng isang samahan na lalaban para sa mga aswang. Sa tulong ni Aling Felisa na siyang nagsanay sa kanila, ay nagkaroon sila ng sapat na lakas para magpatuloy lalo na ngayong kabilang na silang 3 sa mga alagad ng batas. Tinulungan din sila ng matalik na kaibigan ng ginang na si Mang Gustin sa iba pang kaalaman na may kinalaman sa pakikipag-usap sa mga aswang. Isa kasing mahusay na albularyo ang Ginoo. Habang sa pangangalaga naman ni Sargento Lopez ay mas naging matatag ang kanilang samahan at nakarekrut pa ng ibang mga nakikipaglaban na labas na sa kapulisan. Sa tagal ng pakikipaglaban nila sa pinuno ng aswang, ay dito rin nila napag-alaman na si Damian at Aling Felisa pala ay dating magkasintahan. Pareho silang nakikipaglaban sa mga aswang noon. Subalit, dahil sa isang trahedya na may kinalaman ang gobyerno at ang mga alagad ng batas ay tumiwalag na sa samahan at umanib na sa mga kalaban hanggang sa maging siya na ang pinuno. Nalaman din ni Officer Johnny kalaunan na buhay pa pala ang kanyang nakababatang kapatid na si Junjun na siyang naging kanang kamay ni Pinunong Damian. Kaya ganun na lang sila kapursigido na mapasok ang kuwebang pinagkukutaan ng mga aswang at mapuksa si Pinunong Damian upang matapos na ang kaguluhan ng probinsya. Biyernes ng tanghali, isang araw bago ang kabilugan ng buwan, hindi nakapagsiesta si Officer Johnny sapagkat paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang patungkol sa mga nalaman. Pinagmuni-muni din niya ang mga nangyari noong isang gabi, kung ano ang pakiramdam na makaharap nila mismo ang pinuno ng mga aswang. Subalit bukod sa mga yon, ay naglalaro din sa isip niya ang tungkol sa nakababatang kapatid na inakala niyang matagal ng panahon na napatay ng mga aswang. Kapatid ko, pangako ko, ililigtas kita. Magkakasama na tayo ulit, Junjun. Kaunting tiis na lang at matatapos din ito. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay tinawag nga silang lahat sa bahay ng babayla na si Amaya para magpulong-pulong. Kumpleto ang 3 police officer. Kasama sina Aling Felisa, Mang Gustin, Sargento Lopez at ang magkapatid na Judas at Iscariote. Una nilang tinalakay ang nalalapit na kabilugan ng buwan at ang bantang pagsalakay ng mga aswang sa poblasyon. Hindi pa rin talaga sang-ayon si Aling Felisa sapagkat ayaw niyang mapahamak ang lahat. Kilalang-kilala na kasi niya ang mga galawan ni Pinunong Damian sapagkat matagal din silang nagsama. Subalit, nang mabigay na ang pahayag ni Babaylan Amaya, tumalima agad ang ginang. Katulad ng mga nauna ng kataga, ang bagay na to ay matagal nang nakahanda at nakatakda. Sisibo ng 3 mandirigma at sa gabi ng kabilugan ng buwan ay masusumpungan ang dapat masumpungan. Subalit, upang maging makatwira ng kapalaran, sa panahon ding yon ay isasakripisyo ng lawi ng kanyang ulo at matutuldukan ang higit 1,000 taon ng pagdanak ng dugo. Parang ganyan din yung sinabi niya nung nakaraang araw, di ba, Tol? Oo, tanda ko nga. Yun na naman kayong dalawa sa pagdadaldalan nyo eh. Makinig nga muna kayo bago kayo magkwentuhan. Napapaismid na nagkatinginan na lang ang 2 police officer bago ibalik ang atensyon sa pakikinig sa mga sinasabi ng babaylan. Kapag kinontra nino mang nasa liwanag ang nakatakdang kapalaran, mabibigyan nito ng daan ang kadiliman na maghari. Kapag hindi nangyari ang mga to at hindi may sakripisyo ang lawin, ay mas matindi pa ang mangyayari. Isa sa 3 bagong mandirigma ay magiging tagapamagitan ng liwanag at kadiliman.
Kailangan siyang protektahan sa darating na pagbaha ng dugo sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Dahil kapag natupad ang mga mapaminsalang anghel ng kadiliman, ang kanyang propesiya kahit kailan ay hindi na magkakaroon pa ng tagapamagitan. Mangingibabaw ang kasamaan, hindi lang sa kagubatan, kundi pati sa kapatagan hanggang sa malawak na karagatan. Ang lahat ng mga to ay dapat mangyari para na rin sa ikabubuti. Ang mga mandirigma, ang tagapamagitan, ang lawin at ang pagbaha ng dugo. Pagkatapos yung marinig ay napabuntong nga na lamang si Aling Felisa sapagkat labag sa kanya ang sinasabi ng babaylan. Pero wala naman siyang magagawa kung ito ang kailangang mangyari. Nang matapos na ang pakikipag-usap nila sa babaylan, ay nag-meeting pa sila bukod kina Officer Johnny, Officer Dano at Officer Sedi. Bumalik ang tatlo sa kanilang mga silid para makapagpahinga pa na maayos. Pero sa halip na matulog ay nag-usap-usap din sila para na rin pagplanuhan ang mga susunod na hakbang. Totoo ba yung narinig namin balita kanina, Johnny? Buhay ang nakababata mong kapatid? Oo nga, si Sargento nagsabi sa amin. Nakakagulat ang balitang yun pero nakakatuwang malaman na buhay pa ang kapatid mo. Ang tanong bakit siya nasa pangangalaga ng damya na yun? Ibig sabihin ba, aswang na rin siya? Bago pa matapos ng pulis na tsabi ang pagsasalita, ay tinapik na siya ng payat na pulis sa balikat. Huy, yung bibig mo naman. Naku, sorry Ayos lang. Ang mahalaga sa akin ngayon at least alam ko ng buhay si Junjun. Mas meron ng dahilan para harapin ang mga aswang na yon. Babawiin ko yung kapatid ko kahit na anumang mangyari. Kung naging aswang man siya, gagawa ko ng paraan para maibalik siya sa dati. Basta, kasama mo kami sa laban na yan, tol. Tama. Walang po pwedeng maiwan sa ating tatlo. Oo, pero teka, maiba pala tayo. Totoo ba yung sinabi ni Sargento na sina Mang Gusting at Aling Felis meron pang kasama noon sa pakikipagsagupa sa mga aswang? Ay, oo. Narinig ko rin yun Sino kaya yung isa nilang miyembro? Walang iba, kundi ang pinuno ng mga aswang ngayon na si Damian. Namilog ang mga mata ng dalawang pulisan narinig na hindi na pinagtakan pa ni Officer Johnny. Ganon din kasi ang naging reaksyon niya nang mapagtanto ang tungkol sa bagay na yon. Kung totoo sinasabi mo, paano naging aswang ang Damian na yun? Kung dati rin siyang nakikipaglaban. Oo nga, nayanggaw din ba siya? Yan din ang hindi ko rin alam Pero mas nakakagulat matagal nang naging magkasintahan sina Aling Felisa at si Damian. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng dalawang police officer pero expected na yun ni Johnny dahil ganun na ganun din ang naging reaksyon niya. Dahil tuloy doon ay parang napipina ang lahat at ilang segundo silang nilamon ng katahimikan. Pagkatapos ng mga pag-uusap ay nagpahinga na sila pero hindi rin naman kagad nakatulog si Officer Johnny. Marami pa kasing bagay ang bumabagabag sa kanya at isa na rito ay ang patungkol sa mga mensahe ni Babaylan Amaya. Katulad ng mga nauna ng kataga, ang bagay na ito ay matagal nang nakahanda at nakatakda. Sisibo ng tatlong mandirigma at sa gabi ng kabilugan ng buwan ay masusumpungan ang dapat masumpungan. Subalit, upang maging makatwiran ng kapalaran, sa panahon din yon ay isasakripisyo ng lawi ng kanyang ulo at matutuldukan ang higit 1,000 taon ng pagdanak ng dugo. Kapag kinontra ni numang nasa liwanag ang nakatakdang kapalaran, mabibigyan ito ng daan ang kadiliman na maghari. Kapag hindi nangyari ang mga to at hindi na isakripisyo ang lawin, ay mas matindi pa ang mga mangyayari. Isa sa 3 bagong mandirigma ay magiging tagapamagitan ng liwanag at kadiliman. Kailangan siyang protektahan sa darating na pagbaha ng dugo sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan.
Dahil kapag natupad ng mga mapaminsanang anghel ng kadiliman ang kanyang propesiya, kahit kailan ay hindi na magkakaroon pa ng tagapamagitan. Manginibabaw ang kasamaan hindi lang sa kagubatan, kundi pati sa kapatagan hanggang sa malawak na karagatan. Ang lahat ng mga ito ay dapat mangyari para na rin sa ikabubuti. Ang mga mandirigma, ang tagapamagitan, ang lawin at ang pagbaha ng dugo. Nagigets ko yung mga mandirigma sa tagapamagitan. Pero yung lawin at pagbaha ng dugo, ano kayang kahulugan ng mga yun? Napabuntong hininga na lang siya bago pagmasdan ng kasama sa silid na si Dano habang humihilik ng mahina. Sinikap niya ngang makatulog at dahil sa dami ng mga iniisip, ang ilan sa mga ito ay nadala niya sa karimlan. Nakatayo siya sa tapat ng malaking yungib na malapit sa dalampasigan at tinatanaw ang tila walang hanggang kadiliman ng nasa kuweba. Narinig din niya mula roon ang pag-ungol ng mga nilalang na alagad ng kadiliman. Tila ba sumasamba ang mga to sa kung anong naroon hanggang sa maya-maya ay tumigil din ang mga yon kaya bigla na lang nilamon ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Kahit ang paghampas ng alon sa dalampasigan ay hindi na rin narinig ni Johnny. Isang nag-e-ekong mga yabagang unti-unting umusbong mula sa loob ng madilim na kuweba. Napatingin siyang maigi roon dahil hinihintay niya kung kanino nang galing ang mga yabag. At habang papalapit ito ng papalapit ay nararamdaman niya rin ang kakaibang puwersa nitong taglay. Mabigat at mainit sa pakiramdam. Pero wala naman siyang takot na nararamdaman. Nang tuluyang magpakita ang nasabing nilalang ay nanlaki ang mga mata niya na tila gulat na gulat. Ang nakababata niyang kapatid na si Junjun. Huminto ng ilang metro mula sa kanya at tumingin lang to na parabang walang emosyon. Natuwa siyang muli na makita ang nakababatang kapatid na ligtas at maayos ang lagay. Pero hindi siya sigurado kung ito nga ba talaga ang Junjun na kilala niya. Junjun, totoo ngang buhay ka. Kapatid ko, umuwi na tayo. Natigilan siya nang biglang umingay ulit ang paligid. Ang paggampas ng alon sa dalampasigan, ang may ingay na tinig ng mga halimaw sa loob ng yungib, pati ang sumisipol na ugong ng malamig na hanging dumadampi sa kanyang balat. Kasunod noon ay isang nakagigimbal na halakak ng demonyo ang malakas niyang narinig mula sa kaloob-looban ng kuweba. At sa likuran ni Junjun ay sumulpot ang itim na aninong malaki na may namumulang mga mata. Nagpatuloy ito sa paghalakhak hanggang sa may lalaking itim na kamay na yumakap kay Junjun at hinatakto pabalik sa loob ng madilim na kuweba. Sinubukan niyang isalba ang kapatid pero sinalubong siya ng napakaraming aswang na naglalaway at halatang-halatang hayok sa karne at dugo ng tao. Wala na siyang nagawa matapos lupugin ng mga to. Nagdilim na lang bigla ang kanyang paningin hanggang sa mapadilat siya. Habulin nga siyang napabangon sa papag at napatingin sa katabi saan na habang nahihimbing pa rin sa pagtulog si Dano. Napa-sign of the cross na lang ang mistisong pulis dahil sa masamang panaginip na yun. Pagsikat ng araw, dahil maagang nagising, ay naabutan pa ni Johnny si Sargento Lopez na papaalis. Kinawayan lang siya nito bago nagbiyahe pabalik sa poblasyon para magbigay abiso kay Chief Araneta tungkol sa napag-usapan nilang mga planong gagawin para tuluyang masukol ang mga aswang. Ang magkapatid na Judas at Iscariote naman ay nakita rin niyang umalis dahil magbabalik na to sa baryo para magmasid doon. Nang magising na sina Dano at Zeddy, pagkatapos lang nilang mag-almusal ay tinawag na kaagad sila ni Mang Gustin para makapag-insayo sa paggawa ng mga natural na panlaban sa mga aswang. Si Aling Felisa naman ay kasalukuyang nasa Batis at kasama ni Babaylan Amaya para sa isang meditation. Naging produktibo ang araw nilang lahat sapagkat abala ang bawat isa na halatang walang sinasayang na oras. Kinahapunan
ay ipinatawag ng babaylan si Johnny para kausapin ito. At kahit kabado ang mistisong pulis, ay mag-isa pa rin siyang nagpunta sa kubo. Bakit kaya ako pinatawag dito? Ano kayang meron? At saka, bakit ako lang? Pagpasok sa loob, ay sinalubong kagad siya ng dalawang may edad na babaeng mahahaba parehong mga buhok. Umupo siya sa dating pwesto kaharap ang nakasarang kurtina at makalipas lang ng ilang minuto ay hinawi na ng dalawang babae ang nasabing kurtina kung saan nakita niya ang babaylan. Pasimple siyang napayakap sa sarili habang pinagmamasdan si Babaylan Amaya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit, pero sa tuwing kaharap talaga ang babaylan ay ganun ang kanyang pakiramdam. Para siyang nilulukuban ng maraming yelo kaya napakalabig ng presensyang yun. Kahit kinakabahan ay yumukod siya rito bilang paggalang bago mahinang nagsalita. Magandang hapon po, Babaylan Amaya. Tumangulang ang babaylan bilang tugon. At pagkatapos noon ay sumenya siya sa isang babaeng mahabang buhok na kaagad lumapit. Nakatingin lang at naghihintay si Johnny kung anong sasabihin sa kanya na matandang babaeng may maladiwatang boses. At makalipas na nga ang ilang minuto ay saka ito nagsalita. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, parehong magiging mahina at malakas ang tagapamagitan. Kailangan niyang labanan ang sariling kahinaan para hindi mangyari ang propesiya na kadiliman. Sa pagbaha ng dugo ay matatakpan ng kalungkutan ng mga damdamin, subalit hindi maaring mabaliwala ang sakripisyo ng lawin. Kahit anong mangyari ay kailangang matupad ang itinakda upang matuldukan na ang kasamaan. Nang matapos na sa pagpapaliwanag si Babaylan Amaya, ay pinatayo siya at pinalapit. Yumukod siya sa harap nito at ilang saglit pa ay naramdaman na niya ang mga kamay nitong pumatong sa kanyang ulo. Pumikit na lang si Johnny kahit ang totoo ay kinakabahan pa rin siya sa presensya ng matandang babaeng babaylan. Makalipas lang ang ilang segundo ay narinig na niya ang paghimno nito kasabay ang dalawa pang matatandang babaeng may mahahabang buhok. Mas lalong nangilabot ang mistisong pulis, kaya sa isip ay napasalita na lang siya habang naghihintay lang sa susunod na mangyayari. Nakakilabot talaga si Babaylan Amaya. Grabe, hindi pa ba matatapos to? Ilang saglit pa ay lumakas ang paghimno ng mga babaylan. Doon ay naramdaman na naman ni Johnny ang mas malamig na presensyang tila lumulukob sa kanya. Kagad na gumapang mula sa kanyang talampakan ng kilabot. Umakit yung papuntang tuhod na dahilan ng pangangatog nito. Hindi niya masyadong ininda ang bagay na yon dahil umabot kagad ang kilabot na to sa kanyang tiyan. Para tuloy siyang masusuka, pero sinikap niyang pigilan ito. At nang makarating na ang takot sa kanyang dibdib, ay nagsimulang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parabang may nagkakarerahang mga maliliit na daga. Nang umabot na sa kanyang batok ang nasabing tensyon, ay parabang lumobo ang kanyang ulo. Doon niya rin biglang narinig ang tinig ng isang matandang babae na parabang nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isip. Napadilat siya nang wala sa oras, subalit ganun na lang din ang pagtataka niya nang makita ang kapaligirang napapalibutan ng iba't ibang uri at kulay na mga bulaklak. Nasaan ako? Nandito tayo sa pahingahan ng mga napili, kung saan nagtatagpo ang mga kagaya natin. Wala po akong maintindihan sa mga sinasabi ninyo. Huwag kang mag-alala at magmadali. Dahil sa takdang panahon ay maiintindihan mo rin ang mga bagay-bagay na nahihirapan kang unawain. Sa ngayon, Johnny, kailangan mong gampanan ang bagay na nakaatas sa iyo. Dahil dito rin nakasalalay ang kinabukasan ng nakararami. Ano po bang dapat kong gawin? Kaya ko po ba talaga ang inaatas niyo sa akin gayong hindi pa sapat ang mga karanasan ko? Ang responsibilidad ay walang pinipiling karanasan. Kung maniniwala ka sa kakayahan mo at tatanggapin mo to ng taus-puso, ay sinisiguro kong magtatagumpay ka.
Pero walang tagumpay na madali. Ang tagumpay ay pinagsisikapan. Kakalabanin mo ang sarili mong kahinaan bago mo to makuha. Makakaya ko po ba, Babaylan Amaya? Walang imposible sa taong merong pananampalataya. Hindi ka mabibigo kung lalakasan mo ang iyong loob at magtitiwala ka sa kaya mong gawin at sa kayang gawin ng mga kasama mo. Isipin mo na lang mabuti kung bakit at para saan ka kaya magpapatuloy. Kapag sigurado ka na sa gusto mong gawin, siguradong magtatagumpay ka. Naitalaga ka ng mandirigma at napiling kumatawang tagapamagitan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Katulad ng nangyari noon. Pagkasabi noon ng Babaylan ay hinawakan niya sa noo si Johnny. Nang umilaw ang kanyang hinlalaki, kasunod nito ay tila ba may kung anong nakaraang nagsumiksik sa utak ng mistisong pulis. Kaya nakita niya ang mga pangyayari. Nadaig ng kasamaan ng paniniwala at pananampalataya ni Damian, kaya tuluyan siyang nilamo ng kadiliman at nagpasakop siya rito. Ngayong nakita mo ang mga to, sigurado kung magkakaroon ka ng ideya kung paano pupuksain ang lumalawak na kadiliman sa probinsyang ito. Ngayon, tanggapin mo ang basbas ng liwanag upang tulungan kang magtagumpay laban sa kasamaan. Maraming salamat po. Pagkasabi niyang yon, ay biglang lumiwanag hanggang sa tila lamunin na sila nito. Pagmulat ng mga mata ay nakabalik na sila sa dating pwesto at nakita niyang tila nangihina na rin ang Babaylan, kaya nag-alala siya para rito. Ano pong nangyari, Babaylan Amaya? Ayos lang po ba kayo? Tumangulang ang dalawang babaeng may mahabang buhok, saka nagsabing kailangan lang dalhin ang Babaylan sa batis para bumalik ang lakas nito sa pagmemeditasyon. Pagkatapos ng mga ganap na yon, ay saka lang din na-realize ni Johnny na 10:00 na pala ng gabi. Ang akala niya ay saglit lang na pag-uusap ang nangyari sa kanila ng Babaylan sa kabilang dimensyon, na sinasabing pahingahan ng mga napili. Pagbalik niya sa kubo ay naabutan niya sina Aling Felisa at Mang Gustin na nag-uusap. Inalok siya ng mga to na kumain ng hapunan na hindi niya natinanggihan dahil gutom na rin talaga siya. Maraming salamat po sa pagkain. Kumusta ang pakikipag-usap kay Babaylan Amaya? Ayos naman po, Nay. Mabuti naman kung ganon. Nako, nung kabataan namin, grabe ang si Babaylan Amaya sa amin. Tanda mo pa ba, Felisa? Kung paano niya tayo pahirapan? Kasalanan mo yon. Hindi kayo mapagdidiskitahan palagi kung di kayo pasaway masyado ni... Hindi na naituloy ng ginang ang sasabihin. Nagkatinginan na lang sila ng Ginoong Albularyo bago umiwas ng tingin sa isa't isa. Napansin naman kagad ng binatilyong mistiso ang awkward moment na yon, kaya matapos uminom ng tubig ay saka siya nagsalita para kunin ang pagkakataong yon upang magtanong sa dalawa. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko na po ang lahat dahil ipinakita na po sa akin ni Babaylan Amaya. Ay, ganon ba? Mabuti na rin at nalaman mo na ng maaga. Kung tutuusin, lalabas din naman ang katotohanan. Kaya mas maiging bago tayo sumabak sa laban meron ka na o meron na kayong ideya. Johnny, kahit ano mangyari, ano man ang sabihin sa iyo ng Damian na yon, sa oras na makaharap niyo siya, wag na wag niyo siyang paniniwalaan. Lalasunin niya ang mga utak ninyo. Pero bilang isang mandirigma na kontra-aswang, hindi niyo sila dapat paniwalaan. Kapag nahulog kayo sa kanilang mga kamay, ay siguradong madedehado tayo. Makakaasa po kayo, Nay. Salamat po sa paalala. O paano po? Maiwan ko na po muna kayo ni Mang Gustin. Pagpunta ni Johnny sa lababo, ay napapaisip na naman tuloy siya habang hinuhugasan ng pinagkainan. Pagkalagay niya ng mga gamit sa platuhan, ay nagtungo kagad siya sa higaan kung saan ay naabutan niya si Dano na nahihimbing na sa pagtulog. Napapangiti at tila naiinggit niya itong pinagmasdan dahil napakasarap na ng tulog nito kumpara sa kanya.
Nakakaingit talaga to si Dano. Ang sarap ng tulog. Sana all. Pagkaiga sa katabing papag, ay ipinikit na niya ang mga mata at hinayaang anuri ng sarili papunta sa karimlan. Mabilis ang paglipas ng oras. Sa kasagsagan ng kahimbingan ng tulog nilang lahat, ay biglang nabulaw ang mga tao sa sagradong nayon. Narinig nila ang malakas na pagsabog mula sa hindi kalayuan. Pagkagising ni Johnny na tila inaantok-antok pa, ay nakita niyang nakadungaw na si Dano sa bintana at pinagmamasdan ng pinanggagalingan ng apoy na hindi kalayuan sa kanila. Ano nangyari, Tol? Ano yung narinig ko? Nagulat ako dahil may narinig akong pagsabog. Pagtingin ko, nakita ko na yung apoy sa bandaron, oh. Madali kayo, guys! Doon sa main entrance yung pagsabog. May umatake yata sa sagradong nayon. Napatingin ang dalawang lalaki sa pintuan ng kanilang kwarto kung saan nakita nila si Zeddy na handang-handa na. Meron tong hinagis sa kanilang mga bag na kaagad nilang kinuha. Pagkatapos noon, ay makakasunuran silang lumabas ng nasabing silid habang nagpapatuloy sa pag-uusap. Ang akala ko ba, safe na safe ang lugar na to sa mga aswang? Kung ganun, sino ang sumasalakay? Malalaman lang natin kung pupuntahan natin. Teka, nasaan si Aling Felisa? Pati si Mang Gustin. Hindi ko rin alam eh. Paggising ko, wala na si Aling Felisa sa katabing papag. Tapos, nung pumunta ako sa tinutulugan ni Mang Gustin, wala na siya ron. Hindi na natapos ng payat na pulis ang sinasabi dahil nakarinig na naman sila ng pangalawang pagsabog. At sa pagkakataong yon ay mas malapit na to. Kaya sabay-sabay silang napayukod na pagkalaon ay makakasunuran ding napatanaw sa lugar na pinanggalingan ng pagsabog. Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng mga putok ng baril at pag-alulong ng mga halimaw. Mga aswang nga ang nasa paligid, kaya maganda kayong dalawa. Paano kaya tayo napasok ng aswang? Hindi maganda ang kutob ko. Bago pa matapos ng pulis na Chubby ang pagsasalita, ay isa na naman pagsabog ang kanilang narinig mula sa likuran. Napadapa silang lahat dahil sa lakas ng pagsabog na yon. Kasunod ng paglamon sa kapaligiran ng makapal na usok. Isang ugong din ang umalingaw-ngaw sa tenga ni Johnny dahil sa nakabibinging pagsabog. Kaya habang nagmamasid sa mausok na paligid ay napapatakip siya ng mga tenga. Dano, Zeddy, nasan kayo? Ayos lang ba kayo? Hindi siya sigurado kung bumoboses sa mga kasama niya dahil nakabibinging ugong pa rin ang umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Nang makarecover na, ay napapaubo siyang tumayo at nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang bahay na tinutuluyan ni Babaylan Amaya na siya palang sumabog. At nang tuluyang mawala ang makapal na usok, ay nakita na nga nilang lahat ang nangyari. Yung kubo ni Babaylan Amaya! Sino gumawa nito? Ang walang niyang mga kampo ng kadiliman. Eksaktong pagkasabi noon ni Johnny ay nakarinig sila ng nakakakilabot na alalong ng halimaw mula sa mismong sumabog na bahay ng Babaylan. Sinundan niyo ng malademonyong halakhak, dahilan para maging alerto ang tatlong pulis. Damang-dama nila sa bawat pagtawa ng aswang na nagtatago sa usok ang matinding kadiliman. Magpakita kang aswang ka! Malademonyong halakhak lang ang isinukli ng aswang. Kaya mas lalong silang naging alertong tatlo. Nasaan na ba kasi si Mang Gustin at Aling Felisa? Saan ba sila nagpunta? Nasabi ko na nga ba na may hindi magandang mangyayari? Ang inaalala ko, kung ano bang nangyari kay Babaylan Amaya. Sa lakas ng pagsabog, siguradong walang nakaligtas na mga babaylan sa loob ng bahay. Ganito, makinig kayo. Kailangan nating harapin ang kaaway dahil wala tayong maasahan ngayon. Bago pa matapos ng mistisong pulis ang pagsasalita, ay meron ng lumagapak na dalawang ulo sa harapan nila. Ito yung dalawang babaylan na kasakasama ni Babaylan Amaya. Dilat ang mga mata at nakalawit ang dila na halatang pinahirapan muna bago pugutan ng ulo. Magpakita kang aswang ka! Huwag kang magtago sa usok! Napakasama mo! At ang mga walang kalaban-labang matatanda ay pinatay mo ba?
Humalakhak na naman ng malademonyo ang halimaw bago to magdesisyong magpakita sa kanila. Unti-unti itong sumulpot sa natutupok na bahay at gano'n na nga lang ang gulat nila pagkakita rito. 6 na talampakan ng taas nito. Solido ang katawang tila bato-bato. Nanlilisik ang mga matang halatang galit na galit at tandang pumatay ng tao. Nangingintab sa pagkaitim ang balat at matatalim ang mga kuko. Hindi pa pulidong nag-aanyong aswang ang mukha nito kaya namukhang kaagad nila kung sino ito. Teniente Gonzales, anong ginagawa mo sa lugar na to? Paano ka nakarating dito? Hindi ba't nahulit na ikulong ka na ni Sargento Lopez at Chief Araneta? Kung nandirito siya, ibig sabihin lang nun. Posibleng may nangyaring masama sa mga pulis ng poblasyon. Humalakak na naman ng ubod lakas ang malaking aswang na lalong nagbigay ng matinding kilabot sa kanila. Pagkatapos ay kinagat pa nito ang pugot na katawang hawak bago ngumuya-nguya at idinura sa lupa ang natitirang buto-buto. Tila wala tong pakialam sa 3 pulis habang nilalantakan ang lamang loob ng isa sa mga babaylang napatay nito. Galit na galit tuloy siyang pinagmasdan ni Johnny na kanina pa gustong sumalakay subalit naghihintay lang din sa gagawin ng walang awang aswang. Nang matapos na to sa pagkain, ay muling sumeryoso ang mukha ng aswang na tinyente. Inagis nito sa isang gilid ang gutay-gutay na katawan ng kanyang biktima, bago napapangiting hinarap ang 3 batang mandirigma. Nasaan si Sargento at Hepe? Nasaan na nga ba ang mga taong yon? Ang magiting na Sargento at Hepe na handang ipagtanggol ang mga tao sa probinsyang ito. Marahil pinagpipiesta na sila ng mga kapa ko aswang sa yungib. Napakasama niyo talaga mga aswang kayo. Huwag kang mag-alala, pulis na mataba, dahil susunod ka na rin namin sa mga taong hinahangaan mo. Sadya akong ipinadala rito ni Pinunong Damian para tapusin ang natitirang tagapagtanggol sa probinsyang ito. Dahil sa lahat ng aswang na nabubuhay, ay ako lang ang merong kakayahang maglabas-masok ng malaya sa sagradong nayon. Anong ibig niyang sabihin? Na bago pa dumating ang kabilugan ng buwan, mauubos na kayong lahat! Pagkasabing yon ng malaking aswang, ay kaagad tong lumundag ng ubod taas kaya napatingin sila sa madilim na kalangitan. Umanda kayo guys! Eksaktong pagkasabi niyang yon ay bigla na lang lumagapak sa gitna nila ang malaking aswang. Sa sobrang lakas ng impact ng pagbagsak nito ay para silang niyanig kaya medyo na out of balance ang 3 pulis. Subalit hindi nagpatinag si Johnny kahit patotoong nakasisindak si Teniente Gonzales sapagkat napakalaking aswang talaga nito na kapag nakahawak ka ay para ka lang gulay na dudurugin kaagad nito ng walang kalaban-laban. Humalakak to ng malakas habang nasa gitna nila. Pagkatapos ay muli nitong ipinadyak ang kaliwang paa sa lupa na nagsanhi naman ng pagyanig sa kinaroroonan ni Dano at Zeddy. Kayo na ang uunahin ko dahil mukha naman kayong mahihina eh. Sinubukan niyang abutin ang payat na pulis pero sa tulong ni Dano na kaagad dinatak si Zeddy ay natakasan nila ang halimaw. Pagkatapos noon ay sa kanila to sinubukang atakihin pero nakaiwas din at napaatras saglit. Akala mo, basta-basta mo kami mapapatay ha? Etong sa'yo, traidor ng pulis ka! Iagis mo na ang Dano! Buong puwersang isinaboy ni Dano ang pamparalisang likido pero mabilis na naiwasan yun ng aswang na tumawa lang at mabilis na lumundag sa kanya. Hindi ini-expect ng tsabi na pulis na ganun pala kabilis ang aswang na kaharap nila kahit pa malaki at mukhang mabigat to. Dahil sa pagkataranta niya ay na-outbalance siya at nadapa sa sahig na siyang ginawang pagkakataon ni Teniente Gonzales para sumalakay. Huli ka ngayon, Balbon! Wala ka nang takas sa akin! Walang iya kaya... Ano yan? Galit na napatras at natumba ang malaking aswang matapos naman siyang sabuyan ni Zeddy ng malaasidong likido sa mukha. Isa to sa mga naisip niyang gawing sangkap noong mga panahong tinuturuan sila ni Mang Gustin sa paggawa ng mga likidong sandatal laban sa mga aswang. Nagkakakawag at nagsisigaw sa galit si Lieutenant Gonzales dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya.
Sinamantala naman yun ni Johnny na kaagad inalalayang tumayo si Dano. Johnny, Dano, salakayin niyo na siya habang may pagkakataon pa. Oo, Dano. Handa ka na ba, tol? Oo, tol. Tara na! Kaagad dinukot ng lalaking chubby ang mga natitira pang likidong pamparalisa. Sinabayan naman to ng pagdukot ni Johnny ng mga punyal na merong katas ng dinikdik na talampunay sa bawat dulo. Isa rin kasi sa mabisang panugat sa mga aswang ang nasabing halaman, lalo na kung sagana to sa orasyon. Habang tila bulag ang aswang, ay sinamantala na ng dalawang lalaki ang pagkakataon. Nilundag nila ang kinaroroonan ng aswang at magkasunurang sumalakay. Hindi na ako sasablay ngayon! Yagis mo na, Dano! Mga walang yang mga pulis kayo! Kapag nahawakan ko kayo, siguradong durog ang mga katawan ninyo sa akin! Pipigay ko pati mga buto nyo hanggang sa walang matira sa inyo! Hindi na nakapagsalita ang malaking aswang matapos ang tamaan ng likidong pamparalisa. Siniguro talaga ni Dano na hindi na makakagalaw ang aswang na tinyente. Ano yung sinasabi mo kanina? Akala mo ba porke malaking tao ka o aswang ka, hindi ka natatablan ng mga panlaban namin? Halos hindi kami natulog para ma-perfect yung pamparalisa na yan. Kaya ngayon, tinyente, umanda ka ng magbayad sa mga kasalanan mo. Masyado mo kaming minaliit, tinyente. Ngayon, dahil sa ginawa mo kay Sargento Lopez, Chief Araneta at Babaylan Amaya, pati sa mga iba pang babaylan, hindi ka namin mapapatawad. Nakita nila kung paano pilitin ng malaking aswang na gumalaw at magsalita. Pero wala tong magawa kundi tingnan lang sila na punong-puno ng galit. Napakawalang yan yung mga aswang kayo, kaya itong nararapat sa inyo. Bigla na lang naalala ng binatang mistiso ang nangyari sa kanyang mga magulang. Kaya sa sobrang galit ay paulit-ulit niyang tinusok ng punyal sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Nagulat naman sina Dano at Zeddy sa kanyang inasal, kaya sinubukan ng mga ito na umawat. Johnny, tama na yan. Wala na siyang buhay oh. Patay na yan. Tol, tama na, tol. Pinilit na umawat ang pulis na chubby pero wala siyang nagawa matapos may tulak ni Johnny na nagpatuloy nga sa pagsaksak dun sa aswang, kahit hindi na to humihinga. Mga walang iya kayo, mamamatay kayong lahat. Mabulo kayong lahat sa impyerno! Ibalik niyo ang kapatid ko! Ibalik niyo ang mga mahal ko sa buhay! Johnny, itigil mo na yan! Nang marinig ng binatang mistiso ang boses ni Aling Felisa, ay tila doon siya natauhan. Napatingin ng tatlong alagad ng bata sa kinaroroonan ng boses kaya nakita rin nila si Mang Gustin na pasan-pasan si Babaylan Amaya. Nang ma-realize nga ni Johnny na buhay pa ang mga to, ay umiiyak siyang nabitiwan ng punyal. Habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Lieutenant Gonzales na unti-unti nang nagbalik sa anyong tao nito. Eksakto rin ang pagdating ni Judas at Iscariote na hingal pa. Kagad lumapit ang magkapatid sa Ginoong Albularyo at nagatid ng mga bagong kaganapan sa baryo. Pagsikat ng araw ay pinagpahinga na muna ang tatlong pulis na nakatulog din kaagad dahil sa pagod sa pakikipag-inkwentro. Paggising ni Johnny ay tirik na ang araw. Siya na lang din mag-isa sa tinutulugan nilang silid kaya kaagad siyang lumabas at naabutan ng lahat na nagkakatipon-tipon sa sala ng bahay ni Mang Gustin. Magandang tanghali, Johnny. Magandang tanghali din po. Nakatulog ka ba ng maayos, anak? Opo, Aling Felisa. Kung ganon, habang kumakain ka ng pananghalian makinig ka na sa pag-uusap natin. Tumangon na lang ang binatang mistiso na umupo sa tabi ni Dano at Zeddy na kagad siyang inalok ng pagkain. Nagsasandok na rin kasi ang dalawa na nauna lang pala sa kanya ng ilang minuto sa pagbangon. Bukod sa dalawang pulis ay naroon din sina Judas at Iscariote kasama ang dalawang pang bagong mukhang pulis na nagpakilala sa kanila bilang si Ira at Jimboy. Wala roon ang Babaylan dahil nasa balonto at nagko-concentrate para sa gagawin nilang laban mamaya. Ang dalawang nabanggit na pulis ay mga parehong kapitan na kaibigan ni Sergeant Lopez. Nang mabalita ng mga to na nabihag ng mga aswang ang chief at sarhento, ay nagpasya silang tumulong sa pagsagip sa mga ito.
Habang kumakain ng 3 batang mandirigma, ay nagpatuloy na si Mang Gustin sa paglalahad ng plano para sa gagawin nila mamaya. Ngayong gabi ang itinakda ni Damian na pagsalakay. Ito rin ang gabi ng kabilugan ng buwan kung saan malakas o doble ang kapangyarihan ng mga aswang. Kaya ang payo ko sa inyong lahat, maging doble ingat din kayo. Seryosong nakinig lahat kaya nagpatuloy sa paglalahad ng plano ang batikang albularyo. Katulad ng napagkasunduan na, gagawin natin ang gusto ni Damian. Ipapain natin ang mga pulis pero sa oras na magawa na nila ang nais nila, ay saka natin sila lulusubin upang mailigtas na rin natin si Chief Araneta at Sergeant Lopez. Hilingin na lang natin sa may kapal na hindi pa sana sila pinagpipiestahan ng mga walang pusong aswang. Makinig kayo mabuti sa sasabihin ko. Dahil sa ating lahat na naririto, ay ako lang ang nakakakilala ng lubos kay Damian. Tuso pa siya sa tuso. Itong mga plano natin, naisip na niya to bago pa natin gawin. Kaya nakasisiguro kung alam niya na ang tungkol dito. Kung alam niya na po ang plano natin, bakit pa po natin gagawin yon? Kaya nga po, Aling Felisa. Kung gagawin natin yon, parang na rin po tayong nagpahulog sa sarili nating patibong. Yun nga ang punto, Johnny, Dano, Zeddy. Gusto nating isipin na ang magiging akala ni Damian ay nahulog tayo sa sarili nating patibong at sa nakahanda niyang plano. Ano po bang ibig sabihin nun? May plano na tayo laban sa nakaamba niyang plano. Sa matagal kong nakasama ang taong yon, nalaman ko na mga kilos niya. Kabisado ko na si Damian simula ulo hanggang paa at kung paano siya aatake. Maniwala kayong lahat sa sinasabi ni Felisa Dahil po ba may relasyon sila dati? Gulat na napatitig ang lahat sa pulis na Chubby na wala ring kaide-ideya sa kanyang mga nasabi. Hindi ka naman po siguro papatol sa isang aswang, Aling Felisa, di po ba? Makinig ka muna dahil hindi pa ako tapos magsalita. Ay, sorry po, Nay. Napabuntong hininga na lang ang ginang habang si Mang Gustin naman ay napapailing-iling na lang dahil sa mga pinagsasasabi ng binatang Chubby. Pagkalaon ay nagpatuloy na ulit ang ginang sa pagbibigay ng planong aakalain ng kanilang kalaban na totoong plano pero pain lang din pala ito. Nang magkasundo na ang lahat, ay kinausap naman ni Mang Gustin sina Judas, Iscariote, Ira at Jimboy na magtipon kasama ng ibang kasapi sapagkat sila ang nakatalagang backup sa grupo pati na rin sa pagsalakay sa yungib na pinagkukutaan ng mga aswang. Pagkatapos ng mahaba-habang pag-uusap ay hindi kaagad pinaalis ng Ginoong Albularyo ang mga kasama. Nagbigay kasi siya rito ng mga sandata at pangontra upang kahit na papaano ay makatulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maya-maya pa, habang naghihintay ng oras ay muling nagtungo ang 3 batang mandirigma sa batis kung saan naroon si Babaylan Amaya. Wala nang masyadong sinabi ang matandang babae sa kanila. Nagbasbas na lang to at nagdasal upang ingatan sila ng puwersa ng kabutihang nakikipisan sa kalikasan. Pasado 3:00 ng hapon ay nagbiyahe na silang lahat papunta sa poblasyon sapagkat bago kumagat ang dilim ay dapat makarating na sila sa nasabing tagpuan. Kabisado na kasi ni Aling Felisa at Mang Gustin si Damian na meron tong isang salita na kapag hindi natupad ay tiyak na hindi ito mag-aalinlangan na gawin ng kanyang pinaplanong pagsalakay sa mga inosenteng tao. At mabilis nga na lumipas ang oras. Pagdating nila sa tagpuan ay wala na silang inaksayang oras. Mga anak, mag-iingat kayo. Sa inyo na namin ipinagkakatiwala ang pagkakataong ito. Opo, Aling Felisa. Pinakabahan po ako ngayon. Huwag kang kabahan, Tol. Kapag nakakaramdam kayo ng takot o kaba sa dibdib, palagi niyong isipin na kayo ang itinalaga ng kapalaran para maging mga mandirigma kontra sa aswang. Sa gayong paraan maiibsan niyo ang takot na namumuo sa dibdib niya. Johnny, yung mga sinabi namin sa iyo nung isang gabi, kahit anong mangyari, wag na wag niyong paniniwalaan ng mga sasabing pandilinlang ng mga kaaway para lang mangyari ang nais nila. Isipin niyo na lang mabuti ang mga sinabi ni Babaylan Amaya.
hindi maaaring mangyari ang propesiya ng mga aswang. Kayong dalawa, Dano at Zeddy, ang magiging protektor ni Johnny. Gayon din naman, Johnny, ikaw din ang magpoprotekta sa kanilang dalawa. Magtiwala kayo sa isa't isa at walang po pwedeng maiwan. Maraming salamat po sa mga payo niyo sa amin. May mga aswang na po sa paligid natin. Napatingin ng lahat sa paligid, kaya napansin nga nila ang iilang nilalang na nagtatago sa mga punong nakapaligid kung saan sila naroroon. Aling Felisa, Mang Gustin, pwede niyo na po kaming iwan. Makinig kayo mga aswang na nagtatago sa mga punong nakapalibot sa lugar na ito. Kung may balak kayong paslangin kami, gawin nyo na ngayon. Dahil kapag hindi kayo tumupad sa napagkasunduan, siguradong dadanak ang dugo. At alam nyo naman sa mga sarili nyo na bago kayo makalapit sa akin, siguradong natanggalan na kayo ng ulo. Dahil sa sinabing yun ng babaeng mandirigma, ay tila na-trigger nito ang ibang aswang na naroon. Kaya nakarinig sila ng pangilang-ilang pag-angil at pag-alulong na sinyalis ng galit ng mga aswang. Ano bang ginagawa mo, Felisa? Hindi tayo sigurado kung ilan silang nagtatago sa paligid. Bakit mo naman nakuha pang mang-insulto? Alam mo bang dehado tayo rito? Oo nga naman po, Aling Felisa. Pero teka, parte po ba to ng planong sinasabi nyo? Tol, huwag kang maingay at magsalita dyan. Nakakalimutan mo na yata mga aswang nasa paligid natin eh. Malalakas ang pandinig nila. Bubulong-bulong ka pa dyan. Manahimik na nga kayong dalawa. Mas lalo nyo lang pinalalala ang sitwasyon eh. Bago pa matapos ni Johnny ang pagsasalita, ay nakaramdam na sila ng mabigat na puwersa mula sa hindi kalayuan. Ganitong-ganito ang puwersang naramdaman nila nung una nilang makatapat ang pinuno ng mga aswang. Kaya kaagad naging alerto ang lahat sapagkat sinyalis na yun na nasa paligid na si Damian, ang pinuno ng mga aswang. Paglitaw ng nasabing Ginoo, ay napaismid na lang si Aling Felisa habang sina Mang Gustin, Johnny, Dano at Zeddy ay nanatiling alerto sa kapaligiran. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng panahon ay nagkita rin tayo ulit, pinakamamahal kong Felisa. Nakakaliw tingnan na tila ba nagkaroon tayo ng muling pagsasama-sama? O bakit nakaismid ka? Hindi ka ba natutuwang makita ako muli? Wala akong panahon sa mga sinasabi mo. Bakit parang nahuli ka yata ng dating, ha? Gawin mo na ang pakay mo at umalis ka na sa poblasyon. Kasama ko na ang 3 mandirigma. Sila naman di ba ang gusto mong makuha? Masyado ka naman yatang mabilis sumuko ngayon. Parang nakapagtataka na nakapagdududa. Basta-basta mo na lang isusuko mga bagong mandirigma na itinalaga ni Babaylan Amaya. Ang mga mandirigmang opisyal na papalit sa ating 3. Sayang lang at hindi makikita ng Babaylan na yon kung paano ko pagpira-pirasuhin ang laman loob ng mga itinatangi niyang mandirigma. Siguradong tinapos na siya ni Gonzales. Bago pa matapos ang pinuno ng aswang ang pagsasalita, ay may lumagpak ng dugo ang supot sa kanyang harapan. Eksaktong gumulong-gulong yon at lumabas din ang laman at huminto sa mismong paanan niya. Nang makita nito ang walang buhay na ulo ni Lieutenant Gonzales, ay tila gulat siyang napaismid habang napapakuyom ng mga kamao. Hindi ang kagaya niyang pipitsuging aswang ang makakalabas ng buhay sa sagradong nayon. Ikaw mismo, Damian. Alam mo yan sa sarili mo bago ka nagpasyang maging kaanib ng kadiliman. Kung ganon, hindi pa pala napatay ni Gonzales ang Babaylan. Sabi ko na nga hindi dapat ako umasa sa pagiging malaki niya. Lampa ka talaga, Gonzales, kahit kailan. Hindi ka talaga maaasahan. Hindi na ako magtataka dahil nahuli ka nga kaagad ng mga kapulisan. Pagkatapos sabihin yon, ay walang awa niyang tinapakan ng ulo at nadurog at nagkapira-piraso yon. Nagulat naman ng 3 pulis na mandirigma at doon nila mas napatunayan na halang talaga ang kaluluwa ni Damian sapagkat tila wala tong pakialam sa mga alagad niya. Tama na pag-uusap! Isuko niyo na ngayon ang 3 yan at umalis na kayo, Felisa at Gustin. Bago pa magbago ang isip ko at malimutan kung kahit papano meron tayo mga pinagsamahan.
Nagkatinginan sina Johnny, Dano, Zeddy, Aling Felisa at Mangustin bago magtanguan at pagkatapos noon ay sabay-sabay nilang inilabas ang garapong naglalaman ng isang uri ng pausok. Sabay-sabay nila tong binuksan at hinagi sa palibot ng bawat isa. Nang maamoy ito ni Damayan at ng iba pang mga aswang ay ganun na lang ang gulat nila sapagkat isang uri pala to ng pangontra na nagpapahina sa mga kagaya nila. Mga walang iya kayo! Inuubos niyo talaga ang pasensya ko! Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang nakakatakot niyang pagsigaw na sinundan ng pag-alulong at paghiyawan ng mga kapwa niya aswang. Makinig kayong lahat, mga alagad ko! Lahat ng makikita niyong tao sa lugar niyo, gawin niyo na ang gusto niyo! Ngayong pagkagat ng dilim ay pababahain natin ng dugo! Isang nakakapangilabot at sabay-sabay na alulong ng mga halimaw ang muling umalingaw-ngaw sa buong poblasyon. Dinig na dinig yon ng 3 batang mandirigma kasama si Mangustin at Aling Felisa na nagtago sa makakapal na pangontrang usok na kanilang ginawa kanina. Mga pulis, sumunod kayo sa akin! Madali kayo! Pero paano po si Aling Felisa? Hindi po ba siya sasama? Hindi po ito ang napagplanuhan, di ba? Hindi ito ang napag-usapan pero ito ang dapat na mangyari. Sumunod na kayong lahat kay Gustin. Pupunta kayong lahat sa yungib na nasa dalampasigan para iligtas ang kapatid mo. Pati na rin sina Sargento Lopez at ang iba pang dinakip na mga halimaw na yan. Nagkatinginan na lang ang 3 pulis at wala nang nagawa kundi sumunod. Pagtakbo nila sa ligtas na lugar ay doon na nila narinig ang pagsigaw ng mga tao. Mula sa usok ng pangontrang aswang ay isa-isang nagsulputan ng grupo ni na Kapitan Ira at Kapitan Jimboy. At lahat ng mga to ay may daladalang baril at sandata na tiyak na papatay sa mga kalaban. Protektahan ang mga tao! Tapusin ang lahat ng mga aswang! Ngayong gabi na to, tayo ang magtatagumpay! Ang lawi ng mata ng kagubatan kaya hindi tayo matatalo ng mga kaaway! Pagkarinig doon ni Johnny ay bigla na lang sumagi sa utak niya ang mga sinabi ni Babaylan Amaya bago siya dalhin sa pahingahan ng mga napili. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, parehong magiging mahina at malakas ang tagapamagitan. Kailangan niyang labanan ng sariling kahinaan para hindi mangyari ang propesiya na kadiliman. Sa pagbaha ng dugo ay matatakpan ng kalungkutan ang mga damdamin subalit hindi maaaring mabaliwala ang sakripisyo ng lawin. Kahit anong mangyari ay kailangang matupad ang itinakda upang matuldukan na ang kasamaan. Nang mapagtanto niya ang mga bagay na yon ay nanlaki ang kanyang mga mata at napahinto. Dahil din tuloy doon ay natigilan saglit sina Dano at Zeddy. Oh, bakit ka umintutol? Kailangan na natin magmadali, Johnny! Si Aling Felisa ang lawin. Hindi pwedeng siya Johnny, kapag hindi nangyari ang bagay na to, wala na tayong magagawa. Siguradong bago sumikat ang araw ay mamamatay tayong lahat dito. At wala tayong maililigtas na kahit isang tao. Pero hindi na naituloy ng binatang mistiso ang pagsasalita sapagkat sinalubong na sila ng 2 aswang. Mabuti na lang ay eksakto rin ang pagdating ni Judas at Iscariote na kaagad sumenya sa kanila na magmadali na. Dahil doon ay napalunok na lang ng laway si Johnny habang ang kapwa niya mga pulis ay nagtataka pa rin sa mga nangyayari. Napasulyap na lang sa likuran bago tumakbo kasama palayo kasama ng iba pa. Pagsakay nila sa may kalumaang jeep ay kaagad itong minaniobra ni Judas. May mga ilan pa silang kasabayan na papunta rin sa yungib para sumama sa pagre-responde. Ang mga aswang na sumunod ay walang kahirap-hirap na pinagbababaril ng mga nasa likuran nila. At ang huling narinig na lang ni Johnny sa dakong yon ay ang angilan, sigawan, alulong at mga putok ng baril. Gusto niyang balikan si Aling Felisa pero kailangan niyang mag-stick sa plano katulad ng sabi ni Mangustin. Mangustin, ano po bang pinag-usapan niyo kanina na patungkol kay Aling Felisa? Oo nga po, bakit po tayo minturon? Muntik pa tayong masunggaban ng mga aswang eh. Ituon na muna natin ang atensyon sa ating pupuntahan dahil nasisiguro kong mas hindi biro ang kakaharapin natin doon.
Hindi na nagbigay ng pahayag si Johnny. Napakuyom na lang to ng mga kamao sapagkat labag na labag sa kanya na iwan si Aling Felisa. Lalo na ngayong nalaman na niya ang kahulugan ng pagsasakripisyo ng lawin. Napapikit na lang siya at inisip ang mga magagandang bagay sa gitna ng labanang kinahaharap nila sa pagitan ng mga aswang. Sa halos 10 taon niyang pamamalagi sa poder ni Aling Felisa, ay totoong napamahal na siya rito at itinuring na talaga niya itong tunay na ina. Kaya naman hindi niya makakaya kung mawawala na lang to sa kamay ng mga aswang. Aling Felisa, sorry po. Maya-maya pa naantala na ang kanyang pagsisentimiento nang makarating na sila sa paroroonan. Kagad pinatay ang mga makina ng jeep na sasakyan at bumaba silang lahat dito. Nang nasa maliit na burol na sila, ay tinanaw nila ang bungad ng nasabing yungib mula sa hindi kalayuan. Doon sinabi ng kambal na ito ang pinamumugaran ng mga aswang at nandirito ngayon sina Chief Araneta, Sergeant Lopez at ang iba pang mga dinakip na mga aswang para gawing pagkain. Pagkakita ni Johnny sa nasabing yungib, ay naalala niya ang napanaginipan niya noong isang gabi patungkol sa kanyang kapatid. Nakita ko na ang kuweba na yan sa panaginip ko. Nakita ko mismo si Junjun dyan. Kung ganun, may liligtas na natin ang kapatid mo. O nga, sa wakas, makikita na rin kayo. Huwag muna tayong magpakasayang lahat. Tingnan niyo ang bungad ng kuweba. Sabay-sabay nga silang napatingin sa nasabing kuweba at ganoon na lang din ang gulat nilang lahat nang maglabasan ng mga nilalang na parang aso pero nakabaliktad ng mga ulo. Ano yung mga yan? Ang alam ko, Sigbin ang tawag dyan ni Aling Felice. Mga parang aso yan na alaga ng mga aswang. Mababangis din sila. Pag-iingat kayo dahil naaamoy na nila tayo. Hindi nga nagkamali ang Ginoong Albularyo sapagkat napatingin ang mga halimaw sa gawin nila, kaya biglang napaalulong ang mga aswang na naglabasan sa kuweba. Iandaan niyo mga pangontra sa aswang at maging alerto. Masalakay na sila! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos ng nakakakilabot na alulong ng aswang, ay rumekta na nga ang mga to sa kanila. Judas, manatili kayo ng grupo mo rito sa labas. Iscariote, ang grupo mo, sumunod sa amin. Aalalayan niyo kami hanggang sa makapasok sa loob ng kuweba. Nandiyan na sila! Kagad isinaboy ni Zeddy ang pamparilisang likido at ang mga aswang na tinamaan ay tila batong nagbagsakan sa sahig. Wala namang inaksayang oras sa mga kasamahan nila. Tahimik nilang winakasan ang mga buhay ng aswang. Pagkatapos noon, ay umabante na ang 3 pulis kasama ang batikang albularyo at si Iscariote. Nang nasa bungad na sila ng kuweba, ay marami pang naglabasang aswang na handang sumalakay, pero walang kahirap-hirap na napas lang ito ni Johnny at Dano. Sindihan ng mga paningas, papasok na tayo sa loob ng kuweba. Isa-isa ngang nagpaliyab ng paningas ang grupo ni Iscariote sa pangunguna niya. Patakbo namang umabante ang 3 pulis na kasunod ang batikang albularyo. Samantalang ang mga naiwan sa labas na grupo ni Judas ay patuloy na nakikipagsagupa sa mga natitirang aswang at sigbin doon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kuweba, ay napahinto sila sapagkat merong 200 ng kuweba. Sa kanang bahagi ay nakarinig sila ng boses ng mga taong nagsisigawan sa sobrang takot. Karamihan sa mga boses na ito ay puro kabataan. Mang Gustin, kailangan po nating maghiwalay ng landas. May mga boses ng mga tao sa kanang bahagi ng kuweba. Kailangan niyo po silang iligtas. Kami na po ang bahala ni Nazado at Sedi sa kaliwa. Nararamdaman ko po na nandito ang kapatid ko. Sige, mag-iingat kayong 3, mga mandiribang kontra-aswang. Mag-iingat din po kayo, Kuya Iscariote. Mag-iingat po kayo, Mang Gustin. Salamat po sa pagtitiwala sa amin. Pangako, lalabas kami ng buhay kasama ang kapatid ko at ang iba pang dinakip na mga aswang. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala na silang inaksayang oras. Naghiwalay na nga ng landas ang 2 grupo at kaagad tinahak ng 3 pulis ang madilim na daan hanggang sa pinakadulo ay nakakita sila ng liwanag. Nang marating yon, ay tumambad nga sa kanila ang mamasamasang paligid na may malansang amoy. Nang igala ng 3 ang kanilang mga mata,
ay tumambad sa kanilang paningin ang gutay-gutay na katawan ni Chief Araneta na nakasampa ng pakrus sa isang gilid. Wakwak na ang tiyan nito at tumatagas ang napakaraming dugo, pero may buhay at naghihingalo pa ang nasabing Ginoo. Sa gilid niya ay naroon din si Sergeant Lopez na nakagapos din ng pakrus, pero bukod sa mga galos ay okay pa ang lagay nito kumpara kay Chief Araneta. Dahil sa nakita ay natutup na lang ni Zeddy ang bibig. Napakasama na gumawa nito kay Chief. Johnny, Zeddy, pakulan na natin si Sargento. Aabante na sana si Dano, kaya lang ay pinigilan siya ni Johnny na seryosong nakatingin sa likuran ng mga nakagapos na pulis. Isang maling galaw nyo, sigurado mamamatay kayo. Manatili lang muna kayo sa pwesto nyo at maging alerto. Pagtingin nga ni na Dano at Zeddy sa palibot ng kinaroroonan nila, ay doon nila nakita ang mga namumulang mata ng mga aswang at sigbin na kanina pa pala naghihintay sa kanila. Magpakita ka, Junjun! Kapatid ko! Eksaktong pagkasabi na noon, ay isang mabigat na puwersa ang bigla na lang bumulusok papunta sa kanila. Napaharang ang mga kamay nila sa mga mata dahil sa alikabok. At pagkatapos mula sa likod ng mga nakagapos na pulis ay sumulpot nga ang hinahanap ni Johnny, ang nakababata niyang kapatid na inakala niyang matagal ng patay. Junjun, buhay ka nga talaga. Naparito kami para iligtas ka sa kamay ng walang awang damyan na yon at ng mga kampon niyang aswang. Halika na kapatid ko, sumama ka na sa amin. Kapatid? Hindi ako ang kapatid mo. Anong sinasabi mo? Ako to, ang Kuya Johnny mo. Hindi mo ba naaalala mga nangyari? Pinatay ng mga aswang ang mga magulang natin. Si Tatay Damian lang ang magulang ko. Wala nang iba. At kayo ang mga kalaban ng mga aswang. Kaya bakit ako sasama sa inyo? Natigilan ng binatilyong mistiso sa mga sinabing yon ng nakababata niyang kapatid. Tol, baka hindi na nga siya yung kapatid na inaakala mo. Tingnan mo yung mga mata niya at kadilimang bumabalot sa pagkatao niya. Malinaw na isa siyang aswang. Siguradong nayanggaw na rin siya at nalaso na ni Damian ang kanyang utak. Hindi pwede to. Junjun, please, sumama ka na sa amin. Kundi mapipilitan akong gumamit ng dahas para lang mailabas ka rito. Naudlot na sa pagsasalita si Johnny sapagkat kitang-kita niya kung paanong umangil ang nakababata niyang kapatid. Nagbago na rin kasi bigla ang anyo ng mukha nito na katulad ng sa isang aswang. Sinundan niyo ng nakagigimbal na alulong at ungol ng mga aswang na nakapaligid sa kanila. Bago matalim silang pinagmasdan ni Junjun na parang nanlilibak. Mga kalaban at kontra-aswang! Ang lakas ng loob niyong pasukin ang kuta namin. Kaya ngayon, sinisiguro kong hindi na kayo makakalabas ng buhay. Ihahandog ko mga ulo niyo sa aking ama. Pagsabing yun ng batang aswang, ay magkakasunod na sumalakay ang mga aswang at sigbin na isa-isa ring nilupog ng 3 batang mandirigma. Mula naman sa hindi kalayuan ay nakangiti lang silang pinagmasdan si Junjun na tila naaaliw sa mga nakikita. Kailangan na natin kumilos at para mailigtas si Sargento bago pa siya lapain ng mga aswang. Kailangan na nating umalis sa lugar na to bago pa pagdatingan ng ibang aswang. Sige, alalayan mo ako hanggang makalapit sa kinaroroonan ni Sargento. At ikaw, Johnny? Hindi na naituloy ng payat na pulis ang pagsasalita sapagkat nakita nila si Johnny na isa-isang pinatutumba ang mga aswang at sigbin para lang makalapit sa nakababata niyang kapatid. Sinamantala na rin nila ang pagkakataong yon. At sa kabutihang palad, nakalapit kagad sila sa nangihinang sarhento. Nang maibaba nila ito sa pagkakatali, ay eksaktong nagising ng Ginoo. Sargento, kami po to. Kaya niyo po bang maglakad o tumakbo? Salamat at iniligtas niyo ako. Nasaan ang chief? Patay na po si Chief. Sabay-sabay silang napatingin sa katabing krus kung saan naroon ang bangkay ng kaawa-awang chief of police. At dahil abala silang lahat, ay hindi nila napansin ang 2 pasalakay na aswang. Mabuti na lang, ay to the rescue si Johnny na kahit tinahabol ang nakababatang kapatid ay nakaalerto pa rin sa mga kasama. Lumabas na kayo rito! Kailangan kong sundan si Junjun bago pa siya makaalis! Hindi na umalma pa sina Dano, Zeddy at Sergeant Lopez.
Habang palis sila sa lugar na yon ay sinundan nga ni Johnny ang nakababatang kapatid na tumakbo palayo. Ginawa ng mistisong pulis ang kanyang makakaya para maabutan si Junjun hanggang sa bago makalabas sa kabilang lagusan ay nadamba niya ito. Kinapitan niya ng husto ang kapatid na nanlaban kaya sabay silang dumaus-os at nagpagulong-gulong sa pababang bahagi ng kuweba. Junjun, please naman! Matauhan ka na! Sumama ka sa akin! Bitiwan mo ko! Hindi ako sasama sa iyo! Hindi mo ako kapatid! Hindi kita kapatid! Junjun, tama na! Please! Tama na kapatid ko! Namimiss na kita! Hinigpitan niya ang pagyapos sa batang aswang hanggang sa maramdaman niya ang pagtalima at pag-iyak nito na hindi rin niya inakala. Dahil doon ay mas lalo niyang ipinadama ang pagmamahal sa nakababatang kapatid sa pamamagitan ng marubrob na pagyakap dito. Patawarin mo ako. Hindi ko intensyong iwan ka. Ang akala ko nung gabi na yon ay pinatay ka na nila. Kung alam ko lang na buhay ka pa, hahanapin kita't ililigtas bago pa mangyari sa iyo to. Sorry talaga, Junjun. Sorry talaga. Bumalik ka na. Ikaw lang ang pamilyang meron ako. Hindi na ako pwedeng bumalik. Matagal na panahon na akong aswang at wala nang paraan para makabalik ako sa dati, kuya. Dahil sa sinabing yun ni Junjun ay mas lalong napaiyak si Johnny. Pero naudlot ang kanilang pagsisentimiento nang biglang makarinig sila ng nakakakilabot na boses mula sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay isang malakas na ugong ang kanilang narinig, kasabay ng paglagpak ng kung anong nilalang mula sa bungad ng lagusan. Pagtingin nila roon, ay nakita nila si Damian na sugatan at halatang halata sa mukha nito ang matinding pagngangalit. Sa kanang kamay ay may hawak tong ulo ng tao at ang makita yun ni Johnny ay namilog ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Aling Felisa! Ang walang iyang mandirigma! Pinatay ko na! At ngayon, kayong isusunod ko magkapatid! Traidor ka, Junjun! Pagkatapos kitang gawing makapangyarihan, ganito ang gagawin mo sa akin? Dapat talaga pinatay na kita noon pa! Pasalakay na ang pinuno ng mga aswang nang mula sa bandang gilid ay sinabuyan siya ni Nadano at Zedi at Manggusti ng pamparalisadong likido. Nakuha pang makagalaw ni Damian nung una kaya ibinuhos ng lahat ng mandirigma ang natitirang pamparalisa. Sinundan niyo ng mabilis sa pag-atake ni Judas at Iscariote, pati na rin ni Sergeant Lopez kahit nanghihina pa ito. Hindi rin nagpahuli ang ilang taong kasama nila na halos sabay-sabay umatake sa pinuno ng aswang. Kaya napalood na lang to habang sumusuka ng itim na dugo. Sa huli ay maraan siyang nilapitan ni Johnny at binunot ang punyal nitong may lason. Saka tila walang emosyong itinarak sa puso ng pinuno ng aswang hanggang sa mawalan na to ng buhay. Natalo natin ang pinuno ng aswang. Pero si Aling Felicia, wala na. Kailangang isakripisyo ng lawi ng kanyang sarili para tuluyang malupig ang kaaway. Kung di nakipaglaban si Felicia kay Damian, malabong matalo natin siya. Maraming salamat, Aling Felicia. Hindi ka namin malilimutan. Tila lutang naman na pinagmasdan ni Johnny ang kapaligiran. Nang makita niya si Junjun ay napangiti siya habang tumatagas sa mga luha. Junjun, sumama ka na. Dito na ako maglalagay, kuya. Hindi na ako makakabalik sa dati. Katulad mo, ako ang magiging tagapagbantay sa kadiliman para mapigilan na ang pag-atake ng mga aswang sa mga inosenteng tao. Doon biglang naalala at naunawaan ni Johnny ang mga sinabi ni Babaylan Amaya na siya ang magiging tagapamagitan ng liwanag at dilim, kaya napangiti na lang siya sa nakababatang kapatid. At eksaktong pagsikat ng araw. Habang papalapit siya sa nakababatang kapatid ay unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay tao. Pagmulat ng mga mata niya ay nasa sagradong nayon na siya kasama sina Mangustin, Dano at Zedi. Ito na ang nagpaliwanag ng mga naganap dahil halos 5 araw pala siyang natulog.
Naging maayos na nga sa baryo dahil ang namumuno sa lugar na yon ay ang magkapatid na Judas at Iscariote. Samantalang sa poblasyon ay napromote na si Lopez bilang bagong hepe. At katulad ng napagkasunduan, si Junjun ang bagong naging pinuno ng mga aswang at pinagbawalan niya ang pag-atake ng mga inosenteng tao. May pagkakataon na mismo si Chief Lopez ang nagdadala ng mga halang na kaluluwang kriminal sa yungib para pagpiestahan ng mga aswang. Mga kabangers, si Kabanang Puli, also known as Lolo Pael. Muli ay iniibitahan ko po kayo na mag-follow po sa ating Facebook page na ang pangalan ay Kabanang TV. Mag-upload po tayo doon ng mga magagandang kwento. Sana po ay mapanood nyo rin po ito, ma-like, makapag-comment at makapag-share rin po. Asahan ko po kayo. Wakas!